Sa isang maliit na barong-barong sa gilid ng sapa, kung saan ang ulan ay madalas lumulusot sa bubong at ang sahig ay malamig sa gabi, doon naninirahan si Jenna, kasama ang kanyang kambal na sina Mary Grace at Mary Joy. Sa edad na 38 batid nga ni Jenna ang bigat at responsibilidad na pasan niya bilang isang single mom. Ang bawat araw ay isang hamon ngunit kailanman hindi siya sumuko. Hindi madali ang buhay nilang mag-iina. Wala silang maayos na tahanan na hindi sila nakakaranas ng mamahaling pagkain. Sa halip, natutunan nilang pagtiisan ang kaning bahaw na isinasaing nga muli upang may makain kinabukasan. Minsan isang latang sardinas ay kailangan paghatian ng 3 sa loob ng 2 araw. Sa kabila nito, hindi kailanman nagreklamo ang kambal. Bata pa lamang sila ay natuto na nga silang unawain ang sitwasyon ng kanilang ina. Subalit ang mas masakit pa sa kahirapan ay ang pangmamaliit na natatanggap nila mula sa kanilang sariling pamilya. Hindi lingid sa kanila ang mapanghusgang tingin ng kanilang mga kamag-anak. Ang mga bulong-bulungan sa tuwing sila'y dadaan at ang malamig na pagtanggap sa tuwing sila'y lumalapit para humingi ng tulong. Walang patutunguhan ng mga anak mo, Jenna. Bakit mo pa pinipilit? Madalas marinig ni Jenna mula sa kanyang tiyahin na sa halip na dumamay ay tila natutuwa pang ang makita siyang nahihirapan. Hindi na kayo dapat isinilang kung hindi mo rin lang kayang buhayin. Isang beses ay narinig nga ni Mary Joy mula sa isang malayong kamag-anak. Umuwi siya nung umiiyak. Hindi dahil sa gutom, kundi sa sakit ng mga salitang tumatak nga sa kanyang murang edad. Pero sa kabila ng lahat ng pangmamaliit at pangalipusta kailanman, hindi nawala ng pag-asa si Jenna. Isinumpa niya sa kanyang sarili na hindi niya hahayaan na lumaking mahina ang kanyang mga anak. Hindi niya matanggap na magiging alipin sila ng kahirapan at lalong hindi niya nais na ang pangungutya ng kanilang sariling dugo at laman ay maging totoo. Kahit anong mangyari, itataguyod ko kayo. Madalas niyang sabihin sa kanyang kambal. Kaya naman kahit anong hirap ng buhay, lumalaban siya. Pumasok siya sa iba't ibang racket. Naglalabas umaga, nagtitinda ng kakanin sa hapon at naglilinis ng bahay sa gabi. Kahit pagod na siya, pipilitin pa rin niyang ngumiti kapag nakita niya ang kanyang kambal na masiglang sumasalubong sa kanyang pag-uwi. Nay, perfect po ako sa quiz kanina. Masiglang ibinabalita nga ni Mary Grace. Ako rin po, sabi po ni teacher namin ang talino raw po namin ni ate. Dagdag nga ni Mary Joy na halos mapatalon sa tuwa. Napangiti si Jenna. Pilit tinatago ang pagod sa kanyang muka. Para sa kanya ang bawat tagumpay ng kanyang mga anak, maliit man o malaki, ay isang patunay na tamang ginagawa niya. Hindi siya nagkamali sa pagpupursige. Ngunit, sa kabila ng kanilang pagpupunyagi, patuloy pa rin silang pinapahirapan ng kanilang angkan. Nung minsang lumapit si Jenna sa kanyang tiyahin upang humiram ng kaunting pera para sa bayad sa eskwela ng kambal, hindi niya inasahan ng matinding pangalipusta. Hihiram ka na naman, Jenna? Hindi mo ba naisip na hindi mo kayang buhayin ang mga anak mo? Bakit hindi mo na lang sila ipamigay para hindi ka na mahirapan pa? Napayo ko si Jenna. Masakit ang bawat salitang binibitawan ng kanyang tiyahin pero hindi niya hinayaang bumagsak ang kanyang luha. Salamat na lang po, tiya. Kalmadong sagot niya bago tumalikod. Mas nanaisin na nga lamang niyang magpakahirap kaysa lunukin ng pride para sa mga taong kailanman ay hindi naniwala sa kanya. Nagpatuloy si Jenna sa kanyang pagsisikap. Hindi niya inindang pagod, ang sakit at ang pangmamaliit ng iba. Alam niyang isang araw ay lahat ng to ay magbubunga. Alam niyang darating ang araw na titigil ang pangungutya sa kanila.
At habang pinagmamasdan niya ang kanyang kambal, nakikitang puno ng pangarap ang kanilang mga mata. Nangako siya sa sarili. Hindi ko hahayaang lumaki kayong may takot sa kahirapan. Hindi ko hahayaang mawalan kayo ng tiwala sa sarili. Palang araw, patutunayan nating mali sila. Sa malamig na gabi, sa butas-butas na bubong pinagmasdan ni Jenna, ang kanyang mga anak na mahimbing na natutulog. Magkayakap sina Mary Grace at Mary Joy. Tila nagkukubli sa lamig ng paligid. Sa kabila ng gutom at pagod, mahimbing silang natulog hindi alintanang bigat ng mundo. Napabuntong hininga si Jenna. Kanina lang pinagkasya niya ang natitirang 5 piso upang makabili ng 3 pirasong pandesal. Hinati niya ito para sa kambal at kahit kumakalam ang kanyang sikmura, mas pinili niyang palampasin ang hapunan para sa kanya. Mas mahalagang busog ang kanyang mga anak kesa sa sarili niyang kalam. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Mary Grace. Napansin niyang tila namamaga ang mata nito. Bakit kaya? Tanong niya sa sarili. Kanina pa may bumabagabag sa kanya, pero hindi na nga siya nagtanong pa kanina dahil hindi niya gustong ipilit ang mga anak niya ang anumang ayaw nga nilang sabihin. Pero ngayon, ramdam niyang may dinadala ang kanyang anak. Kinabukasan habang inihahanda niya ang agahan, isang tasang kape para sa kanya at mainit na tubig na may konting asukal para sa kambal. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Mary Grace, bit-bit ang serang bag. Gusot ang uniforme at nangingilid ang luha ng kanyang mga mata. "Oh anak, anong nangyari?" Agad siyang lumapit. Umiling-iling si Mary Grace, pilit na tinatago ang sakit. Ngunit nang nakita nga niyang reaksyon ng kanyang ina, hindi na niya kinaya pa. Niyakap niya ito ng mahigpit at tuluyang bumagsak ang kanyang luha. Nay, sabi nila, wala akong mararating kasi mahirap lang tayo. Sinabihan nila akong hampas lupa. Sinabi nilang hindi ko dapat pangarapin ng mataas dahil katulad lang po ako ninyo, walang silbi, walang pag-asa. Ramdam ni Jen ang panginginig ng anak habang umiiyak ito sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ni Mary Grace at pati likod nito. Pilit pinapakalma ang kanyang anak kahit siya mismo ay nasasaktan sa mga narinig niya. "Sinong nagsabi niyan sa'yo, anak?" Mahina ngunit may bahid ng galit na tanong ni Jenna. Mga pinsan po namin. Sabi po nila kahit mag-aral daw po kami ng mabuti, wala rin daw kaming patutunguhan kasi mahirap lang tayo. Sabi nila, kapag makapagtapos kami, mag-aasawa lang din kami at magiging mahirap pa rin tulad niyo po, Nay. Sa narinig niyang yun napapikit si Jenna. Pilit niyang nilulunok ang sakit at galit na gusto nang kumawala mula sa kanyang dibdib. Paulit-ulit na nga lang silang minamaliit. Hindi lang ng mga estranghero, kundi ng mismong pamilya nila. Nilingon niya si Mary Joy na tahimik na nakayuko, hindi makatingin sa kanya. "Ikaw rin ba, anak?" Tanong ni Jenna. Dahan-dahang tumango si Mary Joy, ngunit hindi ito nagsalita. Napayuko si Jenna. Ilang beses na niyang tiniis ang pangmamaliit ng kanilang pamilya. Ilang beses na nga niyang pinagpasensyahan ang masasakit na salita. Pero ngayon, ang kanyang mga anak na mismong hinapi. Pakiramdam niya ay parang sinasaksak na ang kanyang puso. Huminga siya ng malalim. Hindi siya maaaring sumuko. Lumuhod siya sa harap ng kanyang kambal, hinawakan ang kanilang mga kamay, at tinitigan sila sa mata. "Anak, makinig kayo sa akin." Mahina ngunit matatag ang kanyang tinig. "Huwag na huwag kayong maniniwala sa sinasabi nila. Kahit mahirap lang tayo, hindi ibig sabihin na wala na tayong pag-asa. Hindi ibig sabihin na hanggang dito na lang tayo. Hindi ako nagpapakahirap araw-araw para lang mawalan kayo ng pangarap. Kung gusto niyong maging doktor, guro, o kahit na presidente ng Pilipinas, kaya niyo yun. Hindi nila kayang sabihin kung anong magiging buhay niyo dahil kayo lang ang may hawak niyan. Naiintindihan niyo ba ako?" Marahan na tumango nga sina Mary Grace at Mary Joy. Ngunit hindi pa rin nawawala ang lungkot sa kanilang mga mata.
Nay, paano po kung tama sila? Mahina ngunit puno ng takot na tanong ni Mary Joy. Hindi sila tama. Mali sila. Mariing sagot ni Jenna. Dahil ang totoong laban ng buhay, hindi kung gaano kayo kayaman o kahirap. Ang totoong laban kung paano kayo lalaban para sa pangarap nyo. At habang ako ang ina nyo, hindi ko hahayaang matalo kayo. Niyakap niya ang kanyang kambal ng mahigpit. Sa yakap na yon pilit niyang ipinadama sa kanila ang tapang, ang pagmamahal at ang pangakong kailanman hindi siya bibitaw. Ngunit sa likod ng kanyang matatag na pananalita, sa loob ng kanyang puso, isang mas matinding hamon ang bumangon. Ang tanong na matagal na nga niyang tinatanong sa sarili. Hanggang kailan ko sila kayang ipaglaban? Dahil sa kabila ng lahat ng kanyang pangarap para sa kanyang mga anak, hindi may kakaila ni Jenna na siya ay pagod na. Napapagod na nga siyang lumaban, napapagod na siyang magpanggap na malakas. At sa gabing yun, habang nakahiga na nga ang kanyang kambal, lumabas siya ng bahay. Tumayo siya sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon pinakawalan niya ang mga luhang matagal na nga niyang kinikimkim. Diyos ko, kailan po matatapos ang paghihirap namin? Bulong niya sa hangin. Sa katahimikan ng gabi, walang sumagot sa kanya. Ngunit sa kanyang puso alam niyang walang ibang makakasagot kundi siya mismo. At kahit anong mangyari, hinding-hindi siya susuko. Dahil siya si Jenna, isang ina, isang mandirigma. At para sa kanyang kambal, ipagpapatuloy niya ang laban. Makalipas ang ilang araw, kahit anong pilit ni Jenna na ipakita sa kanyang kambal, na kaya nilang lampasan ang lahat. Napansin niyang tila may nagbago sa kanila. Hindi na sila kasing sigla tulad ng dati. Kung noon masigasig silang nagkukwento ng kanilang araw sa paaralan, ngayon madalas silang tahimik. Kung noon ay puno ng sigla ang kanilang mga mata, ngayon ay may lungkot na tila pilit nilang tinatago. Isang gabi habang inaayos nga ni Jenna ang kanilang lumang kumot, napansin niyang hindi pa natutulog si Mary Grace. Mahigpit nitong yakap ang isang lumang notebook at tila may iniisip na malalim. Mary Grace, anong iniisip mo? May problema ka ba? Mahina nga niyang tanong. Dahan-dahang lumingon ang bata sa kanya. Nangingilid ang luha sa mga mata. Nay, pwede po bang uminto na lang po kami sa pag-aaral? Parang binuhusan naman ng malamig na tubig si Jenna sa narinig. Hindi agad siya nakasagot. Parang hindi totoo ang mga salitang yun na nagmula sa kanyang anak. Ang anak niyang masigasig sa pag-aaral, ang anak niyang punong-puno ng pangarap. Bakit mo naman naisipan niyang anak? Pilit niyang tinago nga ang paninikip ng kanyang dibdib. Kasi po, ayaw na naming maging pabigat po. Nakikita po namin kung gaano po kayo nahihirapan. Minsan po, hindi na kayo kumakain para lang makakain kami ni Mary Joy. Minsan po, pagod na kayo, nagtatrabaho pa rin kayo kahit 10 oras ng gabi. Ayaw po namin na patuloy po kayong mahirapan, Nay. Kaya po siguro mas mabuti kung titigil na lang po kami sa pag-aaral para hindi na po tayo magutom. Halos mapatid naman ang hininga ni Jenna. Mabilis siyang lumapit sa kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. Huwag na huwag mong sasabihin yan, nak. Bulong niya habang dinarama nga ang nanginginig na katawan ng kanyang anak. Pero Nay, sinubukang magsalita mulit ni Mary Grace, ngunit agad siyang pinatahimik ni Jenna. Makinig ka sa akin. Hinawakan ni Jenna ang maghabilang pisngi ng kanyang anak at tinitigan ito mata sa mata. Ang dahilan kung bakit ako nagsusumikap ay dahil gusto kong mabigyan kayo ng magandang buhay. Hindi ako nagpapakahirap para lang huminto kayo. Kung titigil kayo sa pag-aaral, sakalang masasayang lahat ng sakripisyo ko. Nakita niyang lumuluha nga si Mary Joy sa gilid. Lumapit ito at yumakap rin sa kanya. Nay, hindi po kasi namin alam ang gagawin. Sobrang sakit po kasi ng mga sinasabi nila eh. Umiyak nga na sambit ng musmus na bata. Shh, alam ko anak. Alam kong mahirap. Alam kong masakit pero makinig kayo sa akin.
Ito lang ang tandaan nyo, ha? Ang kahirapan hindi habang buhay. Pero ang pangarap na tinapon, hindi mo na pwedeng ibalik. Kaya hindi tayo titigil. Hindi tayo susuko, naiintindihan nyo ba? Mahinang ngunit sabay na tumango ang kambal. Kaya natin to, ha? Pangako nyo sa akin, hindi kayo bibitaw sa mga pangarap nyo. Kasi tutulungan ko kayo. Pangako po, Nay. Sabay na tugon nga ng kambal, bagamat may luha pa rin sa kanilang mga mata. Ngunit sa kabila ng matibay na pangako ni Jenna, dumating ang isang pagsubok na hindi niya inaasahan. Isang pagsubok na halos nagpabagsak sa kanya. Isang araw habang naglalako siya ng kakanin sa bayan, bigla siyang nakaramdam ng hilo. Pawis na pawis siya, kahit hindi naman ganoon kainit ang panahon. Parang umiikot ang paligid at kahit anong pilit niyang igalaw ang kanyang mga paa hindi nga niya magawa. Ate, ayos ka lang? Tanong ng isang tindera ng gulay. Ngunit bago pa siya makasagot biglang dumilim ang kanyang paningin at bumagsak siya sa sahig. Nagising siya sa isang maliit na klinika sa bayan. Sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang kambal, parehong may takot sa kanilang mga mata. Nay, ano pong nangyari sa'yo? Nanginginig na tanong nga ni Mary Joy. Sinubukan niyang bumangon ngunit napakahina ng kanyang katawan. Huwag mo munang pilitin ang sarili mo. Biglang sabi ng isang doktor na pumasok sa silid. Dahil sa sobrang pagod at kakulangan sa pagkain bumaba ang dugo mo at nawalan ka ng malay. Napayo ko si Jenna. Alam niya na matagal na nga siyang hindi kumakain ng sapat. Alam niya na matagal na nga niyang pinipilit ang kanyang katawan kahit sobrang pagod na siya. Pero hindi niya inakala na aabot nga siya sa ganito. Mabuti na lang at may mga taong tumulong sa'yo kanina. Patuloy nga ng doktor. Pero Jenna, kailangan mong alagaan ang sarili mo kung hindi pa anong mga anak mo. Lalo siyang napayuko. Alam niyang totoo ang sinasabi ng doktor. Pero paano? Paano niya pangangalagaan ang sarili niya kung ang iniisip lang niya ay kung paano niya bubuhayin ang kanyang kambal? Naramdaman niyang hinawakan ni Mary Grace ang kanyang kamay. Nay, huwag niyo po kaming iiwan, Mahina nga ngunit may takot na tinig nga nito. Halos mapaiyak si Jenna. Pinilit niyang ngumiti kahit namumuo na nga rin ang luha sa kanyang mga mata. Hindi ko kayo iiwan mga anak. Lalaban pa tayo. Pangako ko yan. Pagkalabas ng klinika alam nga ni Jenna na kailangan niyang gumawa ng paraan. Hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong sitwasyon. Hindi pwedeng araw-araw siyang mangangamba kung may kakainin sila kinabukasan. Sa unang pagkakataon, hindi na nga lamang niya basta tinanggap ang lahat ng pangaalipusta. Pinuntahan niya ang kanyang tiyahin, ang parehong babaeng paulit-ulit na minamaliit siya. Ano na namang kailangan mo, Jenna? Malamig na tanong nga nito nang makita nga siyang nakatayo sa labas ng malaking bahay. Pero sa halip na pagmamakaawa, isang matatag na ngiti ang isinagot ni Jenna. Hindi ako nandito para humingi ng tulong, tiya. Nandito ako para ipakita sa inyo na hindi niyo na ako kayang tapakan pa. Nagulat ang matanda. Anong ibig mong sabihin? Masakit ang lahat ng sinabi niyo noon. Pero salamat. Dahil ang pangmamaliit niyo ang naging dahilan ko kung bakit ako lalaban ng mas matindi. Huwag kayong mag-alala. Tiya, balang araw, hindi na ako lalapit dito bilang mahirap na pamangkin. Magsusumikap at babangon ako, kami ng mga anak ko. Hindi na nga niya hinintay pa ang sagot ng tiyahin niya. Tumalikod siya ng taas noo habang sa kanyang puso unti-unti niyang naramdaman ang apoy ng pagbabago. Hindi lang siya basta lalaban, babangon siya. At balang araw ang mga minamaliit ay siyang magiging dahilan ng kanilang sariling pagkatalo. Mula sa araw na yon may nagbago kay Jenna. Hindi na nga siyang dating babaeng tahimik na tinatanggap ang pangmamaliit. Hindi na siya ang inang paulit-ulit na napapaiyak sa kawalan ng pag-asa. Ngayon, siya ay isang mandirigma. At ang unang laban, hanapin ang daan palabas sa kahirapan.
Habang naglalako pa rin ang kakanin sa bayan, nakarinig siya ng usapan sa pagitan ng dalawang ali sa tindahan. Alam mo bang libreng training sa TESDA? May mga kursong pangkabuhayan sila, lalo na sa mga gustong magsimula ng maliit na negosyo. Napahinto si Jenna. TESDA? Libreng training? Dali-dali siyang lumapit sa dalawang babae. Ate, pasensya na po makikisabat lang po. Pero ano po yung training na sinasabi niyo? Naglakas loob siyang tanungin. Tinignan siya ng isa sa mga babae at ngumiti. May mga programang pangkabuhayan ng gobyerno. Maraming libreng training sa TESDA. Tulad ng paggawa ng tinapay, pagmamasahe, o paggawa ng sabon at kandila. Libre lang at pagkatapos ng training pwede kang magtayo ng sarili mong negosyo. Napakapit nga si Jenna sa basket ng paninda niya. May pag-asa, may pinto ng pagbubukas para sa kanya. Hindi na siya nagdalawang isip pa. Kinaumagahan maaga siyang nagpunta sa pinakamalapit na opisina ng TESDA sa bayan. Sa kabila ng kaba, tinanong niya ang mga requirements para makapasok sa programa. Wala po ba itong bayad? Tanong niya, takot na baka hindi nga niya kayanin ng gastusin. Ngumiti ang babae sa opisina. Wala pong bayad, pero kailangan buo ang loob niyo dahil hindi lang to basta training. Kapag po ito na-approve, kailangan po simulan at dapat masiguro na tatapusin ang training. Ito ay may kasamang weekly allowance kung kaya't ito ay tinuturing na pagbangon mula sa kahirapan. Sa narinig niyang yun, napaluha si Jenna. Ngayon may bagong pag-asa. Tila binigyan nga siya ng sign ng nasa itaas. Pumasok si Jenna sa kursong paggawa ng tinapay kahit mahirap, kahit napupuyat siya sa pagbabantay sa kanyang kambal at pagtitinda sa umaga hindi siya sumuko. Sa bawat pagmasa ng harina, ramdam niya ang bigat ng kanyang nakaraan, ang pangmamaliit, ang gutom at pagod. Pero sa bawat tinapay na kanyang hinuhubog naramdaman niya ang kanyang bagong kinabukasan. Kaya mo to, Jenna. Para sa kambal mo. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili tuwing nangihina siya. Isang araw sa pagtatapos ng kanilang training, lumapit sa kanya ang kanilang instructor. Jenna, napansin ko na magaling ka sa paggawa ng tinapay. Bakit hindi mo subukang magtayo ng maliit na bakery? Nanlaki ang mga mata ni Jenna. Pero wala po akong puhunan. Ngumiti ang instructor. Alam mo ba na may pautang ang DTI para sa mga maliliit na negosyante? Pwede kang humiram ng maliit na kapital at dahan-dahang bayaran to habang lumalago ang negosyo mo. Napatingin si Jenna sa kanyang mga kamay. Noon, ang mga kamay niyang ito ay puro pagod at pangungutya ang natatanggap pero ngayon, ang parehong mga kamay na nga to ang magtatayo ng kanilang pangarap. Gamit ang maliit na pautang mula sa DTI, bumili siya ng kaunting harina, asukal at itlog. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maliit na bahay, nagluluto siya ng tinapay gamit ang hiram na oven. Mary Grace, Mary Joy, halika kayo rito. Tawag nga niya sa kambal. Lumapit ang magkapatid at pinanood siyang masahin ng harina. Sa bawat galaw ni Jenna nakita niya ang paghanga ng mga mata ng kanyang mga anak. Nay, kayo na po mismo ang gagawa po ng tinapay na ibebenta natin? Inosenteng tanong nga ni Mary Joy. Ngumiti ang kanyang ina. Oo anak, hindi na tayo aasa pa sa ibang tao. Gagawa tayo ng sarili nating ikabubuhay at kinabukasan. Kinabukasan sa halip na maglako ng kakanin, inilabas niya ang isang tray ng bagong lutong tinapay. Mabango, mainit, ginawa mula sa pawis, luha at pag-asa. Nilapitan siya ng isang suki. Jenna, bago yan na. Magkano ang isang piraso? Huminga siya ng malalim. 5 lang po ang isa, subukan niyo po. Kinuha ng Ali ang isang tinapay at tinikman. Napangiti ito pagkatapos ng unang kagat. Ang sarap nito, Jenna. Baka naman pwedeng padagdagan ako ng 5. Halos mapaiyak nga si Jenna sa saya. Sa unang pagkakataon may bumili sa produkto na siya mismo ang gumawa.
At mula sa isang tray ng tinapay unti-unting lumaki ang kanyang negosyo. Makalipas ang ilang buwan, hindi na lang siya nagbebenta sa kalsada. Nakapagpatayo siyang maliit na paniderya sa bayan at tinawag niya itong Kambal Tinapay bilang simbolo ng kanyang pagsusumikap para sa kanyang mga anak. Naging patok ang kanyang panaderya at pati ang kanyang mga kamag-anak na dating minamaliit siya nagsimulang magbagong tingin sa kanya. Si Jenna, abang yaman niya na ngayon. Sino ba namang mag-aakala na ang dating nilalait natin may sarili ng negosyo? Ngunit sa halip na gantihan ng mga to, sa pangmamaliit mas pinili niyang manatiling tahimik. Hindi niya kailangan ng paghihiganti. Ang kanyang tagumpay, sapat ng sagot sa lahat ng pangungutya. Isang araw nagpunta ang kanyang tiyahin sa panaderya. Jenna, baka pwede naman akong pautangin ng konting pero. Alam mo namang mahina ang kita namin ngayon eh. Napangiti si Jenna. Ngayon, siya na ang nilalapitan ng mga taong dating nagpapahirap sa kanya. Naku, pasensya na tiya. Hindi ako nagpapautang eh. Pero kung gusto niyong matutong gumawa ng tinapay, pwedeng-pwede kayong mag-training sa amin. Hindi na nakapagsalita pang matanda. Sa araw na yun, alam ni Jenna, hindi lang siya basta nakabangon, masaya na nga siya sa naging tagumpay niya. Sa harap ng kanyang panaderya, pinagmamasdan niya ang kambal habang tumutulong sa pagbebenta ng tinapay. Nay, tignan niyo po, ang dami pong bumibili. Sabi ko po sa inyo, kaya nating bumangon eh. Sad pa nga ng kambal ni sila Mary Grace at Mary Joy. Napangiti si Jenna. Kaya nga mga anak eh, at hindi lang tayo bumangon, naging inspirasyon pa tayo sa iba. At sa araw na yon, sa ilalim ng araw, isang pangarap ang natupad, hindi lang para kay Jenna, hindi para sa kanyang kambal, at sa lahat ng ina na patuloy na lumalaban sa kabila ng lahat. Dahil sa mundong puno ng pangmamaliit at pangaapi, may isang katotohanang hindi kailanman mawawala. Ang isang inang may pangarap, hindi kailanman matatalo. Sa kabila ng kanyang tagumpay, isang bagay pa rin ang hindi natutunan ni Jenna, ang magmahal ulit. Sa loob ng halos 2 dekada, ang buhay niya umiikot lamang sa kambal, sa trabaho, sa panaderya. Wala siyang panahon para sa sarili, lalong-lalo na para sa kanyang love life. Sa isip niya wala namang lalaking gugustuhin ang isang babaeng tulad niya. Isang simpleng negosyante, isang single mom, isang babaeng minsang tinapakan ng kanyang sariling pamilya. Ngunit may isang hindi siya alam. Ang pag-ibig, kahit anong iwas mo kung sa itong darating sa hindi mo inaasahang panahon. Isang umaga habang abala si Jenna sa pagbabantay ng panaderya, tumating ang isang lalaking matangkad, kayumanggi at may maamong muka. Hindi ito familiar sa kanya, ngunit ramdam niya ang presensya nitong nakakakuha ng atensyon. Magandang umaga po. Magalang nga nitong bate. Pwede pong bumili ng pandesal? Opo, ilan po? Tanong ni Jenna habang mabilis na naglagay ng bagong lutong pandesal sa supot. 10 po. At kung may matamis na tinapay, dagdagan na rin ng 5. Napangiti si Jenna sa kanyang tingin. Mukhang hindi lang ito basta customer. Ang kilos nito ang pananamit, hindi ito isang pangkaraniwang mamimili sa bayan. Pasensya na po, pero alam niyo po ngayon ko lang ko yun nakita dito. Hindi napigilang tanong ni Jenna. Bago lang po kasi ako rito, sagot ng lalaki. Isa po akong engineer at may tinatapos kaming project sa bayan. Ganun po ba? Oo nga po pala, ako si Marco. Pakilala ng lalaki sa bayabot sa kanyang kamay. Ilang segundong natigilan si Jenna. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling nakipagkamay sa isang lalaki. Lalo na sa isang lalaking may malalim at maamong tingin. Ngunit bago pa niya mapansin ang kanyang sariling pag-aalinlangan, inabot niya ang kamay nito. Jenna, mahina niyang sabi. Sa unang pagkakataon ng kanyang pangalan ay binigkas niya, hindi bilang isang inang nagsusumikap o isang negosyanteng bumabangon, kundi isang bilang babaeng karapat-dapat na magmahal ulit at mahalin muli. Simula noon araw-araw nga nang bumibili ng tinapay si Marco sa panaderya ni Jenna. Minsan pandesal,
Minsan ensaymada at minsan kahit na ano na lang. Basta lang may dahilan nga siyang bumisita. Mukhang masarap to ano bang sekreto mo rito? Tanong ni Marco minsang inabutan nga niya si Jenna habang nagmamasa ng harina. Sikreto? Simple lang. Sipag tsaka at syempre dasal. Mukhang effective nga. Sagot ni Marco habang nakangiti. Kasi bumabalik ako araw-araw eh. Hindi alam ni Jenna kung bakit pero unti-unti niyang hinayaan si Marco na maging bahagi ng kanyang araw. Hindi niya napansin na mas madalas na nga siyang umiti, na mas magaan ang kanyang pakaramdam kapag nandyan ito. Hanggang isang gabi habang pauwi na nga siya mula sa panaderya, inabutan siya ni Marco sa kanto. Gabi na, ihatid na kita. Saad nga nito, naku wag na malapit lang naman eh. Tanggi nga ni Jenna. Alam ko pero mas panatag ako kung may kasama kang umuwi. Sa sandaling yun, may kung anong damdamin nga ang kumirot sa puso ni Jenna. Isang pakiramdam na matagal na nga niyang hindi naramdaman. Ang pakiramdam na may nag-aalaga sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, may takot pa rin si Jenna. Isang gabi habang nakaupo siya sa kama, nagtanong si Mary Grace. Nay, gusto niyo pa ba si Kuya Marco? Halos mabulunan nga si Jenna. Ha? Bakit mo naman natanong yan? Kasi po, iba ang ngiti niyo kapag siya po ang kausap niyo eh. Sagot naman ni Mary Joy. Napayuko si Jenna. Totoo ba? Kitang-kita ba o halatang-halata sa kanya? Napabuntong hininga siya. Anak, wala yun. Magkaibigan lang kami. Pero Nay, hindi niyo po ba deserve ang maging masaya? Natigilan siya. Minsan may mga salitang kailangan manggaling sa ibang tao para matauhan ka. Sapat na sa akin na nandyan kayo. Mahina niyang sagot. Nay, kahit po nandito kami, gusto pa rin po naming makita kayong masaya. Huwag niyo pong ipagkait sa sarili niyo yung ganun. Naluha si Jenna sa mga bata, pero parang mas naiintindihan niya ang kanyang nararamdaman kesa sa kanya. Isang gabi, habang papalabas na si Marco mula sa panaderya, bigla itong huminto sa may pintuan. Jenna, pwede ba kitang makausap sandali? Bakit, may problema ba? Hindi kaagad sumagot si Marco, sa halip nilagay nga nito ang kamay sa bulsa at tila nag-iisip ng tamang sasabihin. Alam kong marami ka ng pinagdaanan. Alam kong mahirap ang pinagdaanan mo kasama ang kambal mo. Pero gusto kong malaman mo na simula nung dumating ako rito, isa lang ang sigurado ko. Ano yun? Mahina niyang tanong. Gusto kitang makalala pa. Gusto ko mapatunayan sa'yo na may lalaking hindi ka iiwan. Na may lalaking kayang tanggapin ka kasama ang buong mundo mo, ang nakaraan mo, ang mga anak mo, ang lahat ng bahagi ng pagkatao mo. Hindi nakakibo si Jenna. Ang puso niya mabilis nga na tumitibok, pero ang isipan niya ay puno ng takot. Sa dami ba naman ng pinagdaanan niya bilang single mom? Hindi niya alam kung paano magre-react. Alam kong mahirap para sa'yo muling magmahal. Pero kung pagbibigyan mo ako, gusto kong ipakita sa'yo na hindi lahat ng lalaki iiwan ka. Isang katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Jenna, kaya mo pa bang magmahal? Dahan-dahang tinignan nga siya ni Jenna. At sa mga mata ni Marco, sa init ng boses nito, sa sinseridad ng kanyang mga salita, unti-unting nadama ni Jenna ang sagot na matagal na nga niyang iniiwasan. Mahalaga siya, karapat dapat siyang mahalin. Ngunit kaya niya bang ipaglaban ang sariling kaligayahan? Sa kabila ng matamis na salitang binitawan ni Marco, isang matinding takot ang bumalot kay Jenna. Hindi niya ito inaasahan. Ang biglaang pagpasok ng isang lalaking nagpaparamdam muli sa kanya ng pagmamahal, pero paano kung masaktan ulit siya? At paano kung si Marco ay tulad lang din ni Leonard, ang ama ng kanyang kambal? Nang gabing yun, hindi makatulog si Jenna. Paulit-ulit niyang naiisip ang sinabi ni Marco, ang kanyang sinseridad, ang paraan ng paghawak nito sa kanyang kamay. Parang kaya siyang protektahan mula sa lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan. Pero yun din ang akala niya noon kay Leonard. Hindi kita iiwan, mahal. Pumikit si Jenna ng may diin. Pilit na tinataboy ang ala-alang yun.
mahal na mahal niya si Leonard noon. Siya ang unang lalaking minahal niya ng buo. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay. Ngunit, nang mabuntis siya, biglang nagbagong lahat. Hindi ko kayang panagutan yan, Jenna. Bata pa ako. Hindi ko pa kayang maging ama. Pero Leo, anak mo to. Problema mo yan. Hindi akin, bahala ka sa buhay mo. At tulad ng isang bangungot, bigla na nga lamang siyang iniwan. Walang iisang lingon. Walang kahit na anong pag-aalala. Iniwan siyang mag-isa. Iniwan siyang nagdadalang tao. Iniwan siyang nagtatawanan ang kanilang angkan. Iniiwan siyang pinipilit itapon ng sariling anak para lang makaligtas sa kahihiyan. Pero hindi siya sumuko. Kahit anong sakit, tiniis niya. Kahit anong hirap, nilabanan niya. At ngayong unti-unti na nga siyang bumabangon, dapat ba siya muling magtiwala? Kinabukasan, dumaan muli si Marco sa panaderya. Kaya ng nakagawian, pero hindi siya sinalubong ng mga ngiti ni Jenna. Sa halip malamig ang kanyang tingin at tila may distansya sa pagitan nila. Jenna, may problema ba? Tanong ni Marco. Halatang nag-aalala. Wala. Ano pong bibilhin niyo? Mabilis niyang sagot. Napakunot noon si Marco. Bakit parang iniiwasan mo ko? Hindi sumagot si Jenna. Mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang paglalagay ng tinapay sa supot. Pero bago pa nga siya makalayo, mahigpit siyang hinawakan ni Marco sa kamay. Jenna, please. Sabihin mo kung may nagawa akong mali. Napasinghap si Jenna. Ang hawak ni Marco ang kanyang tinig masyadong familiar. Parang bumalik siya sa isang panaginip kung saan sinabi rin ni Leo na hindi siya iiwan. Bitawan mo ako, Marco. Mahina ngunit mariing sabi ni Jenna. Nagulat si Marco. Kita niya ang takot sa mga mata ni Jenna. Isang takot na hindi nga niya maintindihan. Jenna, anong nangyayari? Hindi mo ko kilala, Marco. Madiin ang boses ni Jenna. Tila pinipilit pigilan ang kanyang emosyon. At hindi mo alam ang pinagdaanan ko. Kaya pakiusap, huwag mo akong pilitin. At bago pa nga siya mapigilan ni Marco, mabilis siyang pumasok sa likod ng panaderya. Iniwan itong nakatayo roon, gulong-gulo, hindi alam kung anong mali ang kanyang nagawa. Gustong umiwas, pero tila pinaglaruan siya ng tadhana. Dahil makalipas ang ilang linggo, habang pauwi siya mula sa bayan, isang boses ang tumawag sa kanya. Jenna? Nanlaki mga mata niya. Ang tinig na to. Hindi ito maaari. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon nakita niyang isang lalaking hindi niya inakalang muli pang babalik sa buhay niya. Si Leo. Nakaramdam si Jenna ng panlalamig sa buong katawan. Parang huminto ang kanyang mundo habang ang lalaking minsang minahal at labis siyang sinaktan ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan. Ang lalaking kumaladkad sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang lalaking bumasag sa kanyang tiwala. Ang lalaking walang awa siyang tinalikuran noong kailangan niya ito. At ngayon narito siya, buhay, malakas at tila walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Diyos ko, Jenna, ikaw nga. Pero imbes sagutin ito, mariing pinigilan ni Jenna ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi siya dapat mahulog sa patibong nitong muli. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Walang kahit na anong emosyon sa boses. Jenna, matagal na kitang hinanap. Hinanap? At anong balak mo? Mag-sorry? Sabihin na nagkamali ka? Sabihin na gusto mong bumalik sa buhay namin pagkatapos ng halos 2 dekada? Lalong bumigat ang titig ni Jenna. Tama ang galit na matagal na nga niyang kinubli. Si Leo kahit papaano ay tila nabigla. Hindi na siyang dating si Jenna. Hindi na siya mahina. Alam ko galit ka. Galit? Leo, hindi lang galit ang nararamdaman ko. Alam mo ba kung anong ginawa mo sa akin? Pinabayaan mo akong mag-isa. Pinabayaan mo akong gutom. Kami. Pinabayaan mo ang mga anak mo. Natahimik si Leo pero sa halip na mahiya o
o umurong lumapit pa nga ito. Jenna, alam kong malaki ang kasalanan ko, pero gusto kong bumawi. Bumawi? Bakit ngayon pa? Bakit hindi noon? Bakit hindi nung araw-araw ako umiiyak nagmamakaawa na sana bumalik ka? Bakit hindi nung pinagtatawanan kami ng pamilya mo? Pinipigil ni Jenna ang panginginig ng kanyang tinig. Hinding-hindi niya papayagang bumalik si Leo sa kanyang buhay. Gusto kong makilalang kambal. Biglang sabi ni Leo halos bulong. At sa sandaling yun parang binuhusan ng malamig na tubig si Jenna. Hindi. Hinding-hindi niya hahayaang masira ang buhay niya na Mary Grace at Mary Joy dahil sa isang biglaang paglitaw ng lalaking hindi man lamang sumubok, lumaban noon. At hindi sila pinanindigan. Huwag mong idamay ang mga anak ko rito, Leo. Hindi ka nila kilala at gusto kong manatiling ganun na lang yun. Pero anak ko rin sila. Sagot ni Leo ngayon ay may bahid ng desperasyon. Hindi. Ang anak ay hindi lang sa dugo, Leo. Ang anak ay inaalagaan, iniintindi, hindi iniiwan. At ikaw, wala kang karapatan sa kanila. Nanginginig ang kamay ni Jenna. Hindi siya papayag. Jenna, pakiusap. Umalis ka na, Leo. Hindi mo na muling sisirain pa ang buhay namin. Mariin ang kanyang tinig puno ng tapang dahil ngayon hindi na nga siyang babaeng iniwan noon. Ngayon, siya na ang babaeng lalaban para sa kanyang pamilya. Matapos ang gabing yun, gulong-gulo ang isip ni Jenna. Hindi niya alam kung anong dapat niyang gawin. Kung totoong bumalik si Leo para bumawi, paano kung guluhin lang nito ang buhay nilang mag-iina? At paano kung si Marco ay pareho lang din? Sa sumunod na araw, hindi niya namalayang dumaan na naman si Marco sa panaderya. Pero sa halip na salubungin nito, umiwas siya. Jenna? Nag-aalalang tanong ni Marco. Busy ako. Malamig niyang sagot. Ano bang nangyari? May nagawa ba ako? Wala. Sagot niya pero halatang lungkot sa kanyang boses. Jenna, kung may bumabagabag sa'yo, sabihin mo sa akin. Gusto ko tang maintindihan. Pero paano? Paano niya sasabihin na natatakot siyang magtiwala ulit? Na tuwing nakikita niya si Marco, naiisip niya si Leo, ang mga pangako nito ang mga kasinungalingan, ang sakit ng pagkakanulo. Gusto ko mapag-isa, Marco. Sana maintindihan mo. At sa unang pagkakataon nakitang walang nagawa si Marco kundi tumango at lumayo. Pero habang pinapanood siyang papalayo, isang kirot ang bumalot sa kanyang puso. Dahil alam niyang kung patuloy siyang matatakot, baka mawala sa kanya ang lalaking kayang mahalin siya ng totoo. Gulong-gulo ang isip ni Jenna sa pagitan ng dalawang lalaki ngayon ay tila nag-aagawan na nga sa kanyang buhay. Si Leo ang lalaking minsang minahal niya pero walang awang iniwan siya at si Marco ang lalaking nagpakita ng tunay na malasakit sa kanya at sa kanyang mga anak. Ngunit alam niyang hindi ito basta simpleng laban ng pagmamahal. Ito ay isang gera ng tiwala. At sa labanang to, sinong dapat niyang panigan? Hindi nakala ni Jenna na magtatagpo sina Leo at Marco sa ganitong paraan. Isang hapon habang inihahatid nga ni Marco ang kambal mula sa eskwelahan, dumating si Leo sa panaderya at agad siyang natigilan ng makitang eksena sa harapan niya. Si Marco hawak sa kamay si Mary Grace at Mary Joy na parehong tuwang-tuwa habang kinakausap siya. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang saya at tiwala sa lalaking halos araw-araw nilang nakakasama. Samantalang siya, isang estranghero sa buhay ng kanyang sariling mga anak. Sino siya? Malamig na tanong ni Leo. Tumitig si Marco na halatang nagulat nga sa biglang pagsulpot nito. Ako dapat ang magtanong niyan. Sagot ni Marco hindi umurong sa titig ng kalaban. Sino ka? Humigpit ang panga ni Leo. Ako ang ama ng kambal. Napakapit nga si Jenna sa gilid ng mesa. Hindi makagalaw. Ito na ang kinatatakutan niya. Ang sagupaan ng dalawang lalaking parehong may lugar sa kanyang buhay. Ngunit hindi niya alam kung alin ang dapat niyang piliin. Tay? Biglang tanong nga ni Joy
Napatingin kay Leo. Ikaw ang tatay namin? Sabat naman ni Mary Grace, halatang naguguluhan. Dito na lumapit si Leo pilit ang ngiti habang lumuluhod sa harapan ng kanyang mga anak. Oo mga anak, ako ang inyong tunay na ama. Pero bago pa siya makalapit ng tuluyan mabilis, na tumayo si Marco at pumagitna sa kanila. Huwag mo silang biglain. Babala ni Marco. Hindi ka nila kalala. At ikaw, kilala ka ba nila? Kanting tanong naman ni Leo bakas ang hinanakit sa kanyang muka. Ikaw ba ang tunay na ama? Hindi ko kailangan maging ama nila sa dugo para mahalin sila. Hindi tulad mo. Hindi ko sila iniwan. Bagsak ang isang suntok na diretsong tumama nga sa pride ni Leo. Dahil lang ba sa tinulungan mo sila akala mo may karapatan ka ng pumalit sa akin? Napuno ang galit nga ang tinig ni Leo. Hindi ko kailangan palitan ka, Leo. Ikaw ang nagdesisyon na lumayo. Ako? Andito ako at hindi aalis. Tumigil ka. Singhal ni Leo umiigting na ang galit sa loob niya. Wala kang alam sa pinagdaanan ko. At ikaw, wala kang alam sa pinagdaanan nila. Wala kang alam kung paano sila lumaki na walang ama. Kung paano nagsikap si Jenna para lang maitawid ang buhay nila. Wala kang alam kung paano siya nasaktan dahil sa'yo. Hindi mo ba alam dati? Na tatlo silang nagbubungkal para lang mabuhay. Napasinghap si Jenna sa bigat ng sinabi ni Marco. Nakwento niya kasi lahat ng mga experience niya dati, lahat ng mga paghihirap nila dati, nung nagtatrabaho pa nga silang mag-iina sa bukid sa probinsya. Si Leo ay hindi na nga nakapagsalita pa. Alam mo kung ano masakit, Leo? Ako ang nandito nang kailangan nila ang masasandalan. Ako ang kinakapitan nila tuwing nahihirapan sila sa school. Akong nagtatanggol sa kanila kapag pinagtatawanan sila ng ibang bata dahil wala silang ama. Akong nagpaparamdam sa kanila na hindi sila nag-iisa. Tapos sasabihan mo ko nang walang karapatan? At ikaw, para bang idinagdag nga ni Marco yon sa kanyang tingin. Doon naramdaman ni Leo ang isang bagay na hindi niya inakalang mararamdaman. Ang pagkatalo. Tama na. Mahina pero matigas na boses na saad ni Jenna pumagitna sa kanila. Napatingin sa na Leo at Marco sa kanya. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pinaghalong pagkalito, sakit at pangamba. Hindi ako isang premyo na pag-aagawan nyo. At ang kambal? Hindi sila isang laruan na pwede nyong paghatian. Madiin niyang sabi. Jenna, gusto ko lang bumawi. Hindi ako bumalik para sirain ang buhay mo. Gusto ko lang makilalang mga anak ko. Pakiusap naman ni Leo. Napakagatlabi na nga lamang si Jenna. Totoo ba to? O isa na namang kasinungalingan? At ikaw, Marco, hindi ko alam kung bakit napakabuti mo sa amin. Pero natatakot akong umasa. Natatakot akong magtiwala ulit. Sa sandaling yun, parang dinurog ang puso ni Marco. Jenna, bigyan niyo ako ng panahon. Mahina ngunit tiyak ang tinig ni Jenna. Hindi ko alam kung sinong dapat kong paniwalaan. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ko hahayaang masaktan ng kambal dahil lang sa gulong to. Lalong bumigat ang atmosfera sa paligid. At sa huli, walang ibang nagawa ang dalawang lalaki kundi tanggapin ang kanyang desisyon. Pero sa kabila nito ang laban ay hindi pa tapos. Dahil kahit ano pang mangyari, isa lang ang maaaring manalo sa puso ni Jenna. Hindi matahimik si Leonard. Hindi siya maaaring sumuko, hindi ngayon. Oo, alam niyang nagkamali siya noon. Alam niyang iniwan niya si Jenna nang walang pasabi. Pinabayaang harapin ang hirap ng buhay ng mag-isa. Pero ngayong nakita niya ito muli, nakita ang pamilya nilang dapat sana'y buo. Hindi niya kayang hayaan na lang na lumipas ang pagkakataon. Kailangan niyang bawiin ang nawala. Kailangan niyang ipakita na nagbago na siya. At higit sa lahat hindi niya hahayaang mapunta si Jenna sa iba.
Simula ng gabing nagkaharap nga sila ni Marco, naging mas determinado si Leo na mapalapit muli kay Jenna at sa kambal. Una niyang hakbang, paglapit sa mga anak niya. Hindi niya kayang bumawi kay Jenna kung ang mismong mga anak nila hindi siya kayang tanggapin. Kaya hindi na nga ganap na komportable si Jenna. Sinubukan niyang magpakilala sa kambal. Gusto niyong lumabas? Kumain tayo sa labas. Nagalangan nga siyang nagtanong habang nakatayo sa harap ni Mary Grace at Mary Joy sa labas ng eskwela. Nagkatinginan ng kambal. Si Mary Joy, ang mas palakaibigan sa dalawa, ay biglang napangiti. Talaga, Tay? Si Mary Grace naman tahimik lang at agad na lumingon kay Marco na nasa tabi lang nila at nakamasid. Kung gusto nyo. Mahina naman ngunit puno ng pag-asang sabi ni Leo. Sige po, gusto ko po. Mabilis na sagot ni Mary Joy. Pero si Mary Grace na natiling hindi kumikibo. At nang mapansin ni Leo ang pag-aalinlangan isang bigat ang dumapo sa kanyang dibdib, hindi niya maaring pilitin. Ikaw, Mary Grace? Tanong na nga lamang niya, pilit ang ngiti. Saglit na nanahimik ang bata bago ito mahinang sumagot. Kung si Kuya Marco pong kasama namin, sasama po ko. At yun ang unang dagok kay Leo. Dahil kahit siya nga ama, ibang relasyon ng kanyang anak kay Marco. Sa isang banda, hindi rin matahimik si Marco. Alam niyang may dugong dumadaloy sa pagitan nila, nina Leonard, Jenna at ng kambal. Isang koneksyon na kailanman hindi niya kayang palitan. Dahil hindi lang dugo ang bumubuo sa pamilya, hindi lang dugo ang naging batayan ng pagmamahal. At higit sa lahat hindi lang dugo ang makakakuha ng puso ni Jenna. So, anong plano mo ngayon? Tanong ni Mang Rolly ang matandang panadero na umahalalay sa panaderya ni Jenna. Hindi ko nga po alam, Tay. Mahinang sagot ni Marco habang pinagmamasdan sina Jenna at Leo mula sa malayo. Nasa labas ito ng panaderya, mukhang may seryosong pinag-uusapan. Alam mong may laban ka pa, di ba? Oo, pero paano kung mas pipiliin ni Jenna na buuin ng pamilya nila? At paano kung mas piliin ka niya? Makakaya mo bang hayaan lang siya sa taong minsan nang nagpayak sa kanya? Napahinto si Marco at doon napagtanto niyang hindi niya kayang lumayo. Hindi ako alis, Tay. Hindi ko susukuan si Jenna. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unting nahati ang kambal sa kanilang opinyon tungkol kay Leonard. Si Mary Joy, nalikas na masayahin at madaling mapalapit sa iba, ay tila bumigay kaagad sa charm ng kanilang ama. Tuwing lumalabas sila kasama si Leonard, tila unti-unting nabubura ang sakit ng nakaraan. Si Papa naman, hindi naman pala masamang tao, ate. Sabi nga ni Mary Joy isang gabi. Mabait siya, tsaka gusto niya tayong kasama. Pero si Mary Grace hindi pa rin kumbinsido. Mabait? Kung talagang mabait siya, bakit niya tayo iniwan noon? Ate naman, nagbago na siya, diba? O baka naman nagpapanggap lang. Dahil sa sagot ni Mary Grace, muling nabuo ang tensyon sa pagitan nilang magkapatid. Naku, gusto mo lang si Kuya Marco para kay Mama eh. At ikaw, gusto mo lang si Papa kasi na-miss mo siya. At ang away ng kambal na hindi lang basta tungkol sa kanilang ama, ito ay tungkol rin sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Sino bang mas nararapat? Si Leo na ama nila sa dugo o si Marco na naging ama sa gawa? Gusto mong bumawi, Leo? Malamig na tanong nga ni Jenna isang araw. Oo naman, Jenna. Gagawin ko ang lahat. Sagot nito seryosong mga mata. Gusto mong makuha ang tiwala ko, di ba? Pati ng mga anak natin? Sige, magsimula ka sa pinakamahirap na pagsubok. Napakunot noo ang lalaki. Ano yun? Matalim ang titig ni Jenna nang sagutin ito. Patawarin mo ang sarili mo. Nagulat si Leo. Ano? Leo, hindi mo kailanman makukuha ang tiwala namin kung hindi mo kayang patawarin ang sarili mo. Oo, kaya mong bumawi pero kung patuloy kang mabubuhay sa anino ng nakaraan, paano kami maniniwala na kaya mong manatili sa amin? Tahimik lang si Leo. At sa unang pagkakataon naramdaman niyang hindi sabat ang pagbabalik
Kailangan niyang patunayan sa kanyang na mananatili siya. Habang lumilipas ang mga linggo lalong tumitindi ang alitan sa pagitan nila Marco at Leo. Si Leo pilit na bumabawi at nagpapakita ng kanyang dedikasyon sa kambal. Si Marco nananatiling matatag at hindi umaatras sa laban. Pero sa gitna ng lahat ng to, si Jenna pa rin ang may hawak ng desisyon. Alam kong nasasaktan ka, Jenna. Bulong nga ni Marco isang gabi habang magkasama sila sa panaderya. Marco, hindi makatingin si Jenna sa kanya. Pero gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, hindi ako aalis sa tabi mo. Bago pa nga siya makasagot, biglang bumukas ang pinto. Si Leo. Jenna, pwede ba kitang makausap? Magsosolo lang tayo. Pakiusap nga nito. Pero bago pa nga makasagot si Jenna, isang matalim na titig ang ibinigay ni Marco kay Leonard. Kung may gusto kong sabihin kay Jenna, pwedeng dito mo sabihin. Dahil hindi na nga siya kailanman mag-iisa. At sa sandaling yun nagsimula na nga ang tunay na laban para sa puso ni Jenna. Paano mo nga naman malalaman kung alin ang tunay na pag-ibig? Ito nga ang tanong ng paulit-ulit na bumabagabag kay Jenna, habang lalong umiinit ang tunggalian sa pagitan nila Leonard at Marco. Si isang banda si Leonard naman, ang lalaking minsan niyang minahalang ama ng kanyang kambal, ang taong nagdulot sa kanya ng matinding sakit, pero ngayoy pilit bumabawi. Sa kabilang banda si Marco, ang lalaking hindi siya iniwan kailanman, ang taong bumuo ng kanyang wasak na tiwala sa mga lalaki ang naging haligi niya at ng kanyang mga anak sa panahong walang-wala sila. At habang naguguluhan siya sa kanyang damdamin, hindi niya namamalayan na isang mas malaking unos ang paparating. Isang pagsubok na susukat hindi lang sa tibay ng kanyang puso, kundi pati sa kakayahan niyang protektahan ang kanyang pamilya. Habang patuloy ang tahimik ngunit matinding alitan ni Leo at Marco, isang trahedyang dumating. Isang malaking sunog ang sumiklab sa palengke kung saan may maliit na pwesto si Jenna. Nagising si Jenna sa malakas na sigawan ng mga tao. Mula sa kanyang bintana kita niya ang malaking apoy na lumalamon sa mga tindahan, kasabay ng itim na usok na pumupuno sa langit. Naya na yun! Gulat na sigaw ni Mary Joy. Ang palengke! Halos patakbong lumabas si Jenna. Walang inaksayang oras sina Leo at Marco, pareho nga silang sumugod sa sunog para hanapin si Jenna at tulungan itong sagipin ang titirang mga gamit niya. Jenna, huwag kang papasok. Saad nga ni Marco tinangkang pigilan ng babae. Pero yung mga paninda ko, wala na tayong ibang kikitain. Sagot nga ni Jenna, desperada na nga habang pilit na pumapalag sa hawak nga ni Marco. Ako nang bahala. Singit nga ni Leo at walang pag-aalinlangan na sumugod sa loob ng nagliliyab na gusali. Leo, wag! Sigaw ni Jenna, nanginginig ang katawan. Ngunit huli na nasa loob na nga ito nang nasusunog ng gusali. Sa loob nga ng palengke, hirap na huminga si Leo habang pilit na iniiwasan ng gumuguhong kahoy sa paligid. Nakita niyang tindahan ni Jenna. Nasa gilid pa nga ang naiwang paninda. Kaya ko to. Bulong niya sa sarili. Sinikap niyang kunin ang ilang mahalagang gamit ni Jenna, ang kahon ng kanyang mga paninda, pati na rin ang maliit na alkansya ng kambal na lagi niyang nakikita sa pwesto nito. Pero bago pa nga siya makalabas, bumagsak ang isang nagliliyab na tabla sa kanyang harapan at napasigaw na nga lamang siya. Napaluhod si Leo, naramdaman ang init ng apoy na sumusunog sa kanyang braso. Pero mas masakit ang iniwan niya noon. Mas masakit ang pagkakamali niya kay Jenna at sa kambal. Kaya hindi siya sumuko, hindi nga maaaring sumuko kahit masakit ang nararamdaman niya. Sa labas ng sunog halos mabaliw si Jenna, kakahintay kay Leo. Leo, labas na! Leo! Maging si Marco hindi na nga nakatiis pa. Hindi ko na kaya, susundan ko siya. Marco, wag! Pero hindi na nga siya pinakinggan ng lalaki. Mabilis na sumugod, si Marco papasok sa nagliliyab na gusali at hindi alintanang panganib. Hindi iniisip ang sarili niyang buhay. Sa loob nakita niyang nakaluhod si Leo,
Pilit pinoprotektahan ang mga gamit ni Jenna habang tinitiis ang sakit ng paso sa kanyang balat. Leo! Sigaw ni Marco. Nagangat ng tingin si Leo, hindi makapaniwala na sinundan siya nito. Ano pang ginagawa mo rito? Sigaw ni Leo. Ano nga akala mo? Hahayaan lang kitang mamatay dito? Tara na! At sa unang pagkakataon, sa pangyayari yun, hindi bilang magkaribal, kundi bilang dalawang lalaking parehong nagmamahal kay Jenna. Magkasamang lumabas ng sunog, si Marco at Leo. Paglabas nila, agad na napayakap si Jenna kay Leo, habang si Marco naman hinihingal sa pagod. Ano ba kayo? Paano kung may nangyari sa inyo? Naluluhan ang sigaw nga ni Jenna. Natahimik lamang si Leo. Pakiramdam niya may bumara sa kanyang lalamunan. Sorry Jenna. Sorry sa lahat ng sakit na binigay ko sa'yo. Patawad dahil kailangan pang mangyari ito para lang patunayan kung seryoso ko. Tumingin siya kay Marco. May paggalang sa kanyang titig. Alam niyang may laban siya, pero alam din niyang hindi siya nag-iisa sa laban na to. Gagawin kong lahat para bumawi sa inyo, pero kung ano magiging desisyon mo tatanggapin ko. Habang nagpapagaling nga si Leo mula sa kanyang mga paso, hindi na nga mapakali si Jenna. Sa isang tabi si Marco ang lalaking kahit kailan, hindi siya iniwan. Sa kabila, si Leo naman ang ama ng kanyang mga anak na ngayon ay buong pusong bumabawi. Nay, okay na po ba si Papa? Tanong nga ni Mary Joy isang gabi. Oo anak, mahina niyang sagot. Masaya ako kasi andito siya. Sa tabi nila tahimik lamang si Mary Grace. Ikaw Mary Grace, anong masasabi mo? Tanong ni Jenna. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Nay, gusto ko lang napiliin mo ang taong talagang magpapasaya sa'yo, kahit sino pa po sa kanila. Habang tuluyan nang nakabangon si Leo mula sa kanyang sugat, nagdesisyon siyang magalok ng kasal kay Jenna. Isang huling hakbang para ipakita kung gaano nga siya kaseryoso. Pero bago pa nga siya makalapit kay Jenna, para ipahayag ang kanyang intensyon, naabutan niyang magkasama sila ni Marco sa ilalim ng malaking puno sa harapan ng bahay. Jenna, may gusto akong sabihin sa'yo. Ani nga ni Marco may kaba sa boses. Napahinto si Leo. At sa sandaling yun, napagtanto niyang maaaring huli na ang lahat. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagdesisyon si Jenna, pumayag siyang pakasalan si Marco. Alam niyang hindi madaling desisyon to, lalo na't si Leo ang ama ng kanyang mga anak. Ngunit hindi niya kayang ipagsawalang bahala ang lahat ng ginawa ni Marco para sa kanila. Ito ang tamang desisyon para sa kanya. Ngunit hindi niya inaasahan ang isa pang sugat na lilitaw mula sa kanyang sariling pamilya. Ang sakit na naramdaman ni Joy na mas pinili si Leo bilang kanyang ama. Pagkatapos ng ilang linggong pag-aalinlangan, tinipon ni Jenna ang kanyang kambal upang sabihin ang kanyang desisyon. Mga anak, may gusto kong sabihin sa inyo. Nasa harapan niya sina Mary Grace at Mary Joy, ang pinakamahalagang kayamanan ng buhay niya. Pumayag na akong pakasalan si Marco. Hindi siya handa sa naging reaksyon ni Mary Joy. Ano, Nay? Hindi po. Hindi to tama. Si Papa lang po ang dapat niyong piliin at hindi po si Marco. Anak, naiintindihan kita. Pero si Marco ang taong hindi tayo iniwan. Siya ang nandyan sa lahat ng laban natin. Pero hindi po siya si Papa. At mahal mo pa rin si Papa, diba? Hindi mo lang matanggap dahil sa nagawa niya noon. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Kita niya ang sakit sa mukha ng kanyang anak. Hindi mo naintindihan, Nay. Hindi mo alam kung gaano ko hiniling na maging buo tayo. Pero ikaw mismo ang sumira. Tumayo si Mary Joy, nanginginig sa galit at lungkot. At bago pa nga siya mapigilan ni Jenna, tumakbo nga palabas si Mary Joy. Umalis ito dala ang bigat ng kanyang puso. Ang tanging nasa isip niya pumunta kay Leo, ang kanyang ama. Dumiretso siya sa bahay nito, malakas ang loob na kumatok. Nang makita siya ni Leo, agad siyang niyakap nito. Anak, anong ginagawa mo dito? Ayoko na kay Mama. Hindi niya tayo pinili. Hindi niya ako pinili, Papa.
Nagulat nga si Leo sa sinabi nito. Anong ibig mong sabihin? Pumayag po siyang pakasalan si Marco. Wala na po tayong magagawa. Hindi na tayo magiging isang buong pamilya. Dahil sa sinabi ni Mary Joy, may kung anong sakit na sumaksak sa puso ni Leo. Hindi niya may tatanggi na saktan siya. Pero hindi siya yung tipo ng tao na maninira. Anak, hindi ko ipipilit ang sarili ko sa mama mo. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi kita mahal. Bakit hindi mo nilaban, Papa? Bakit mo hinayaang kunin niya lahat sa atin? Dahil kung pipilitin ko ang sarili ko kay mama mo, magiging masaya ka ba kung magiging malungkot siya? Natahimik si Mary Joy. Hindi niya alam ang isasagot. Gulat si Leo, alam niyang may tampo si Mary Joy sa ina nito pero hindi niya inakalang ganito kalalim ang sugat. Anak, wag mong sabihin yan. Mahinahong tugon niya. Hinagod ang likod ng anak. Si Marco ang pinili niya. Hindi tayo. Kaya gusto ko na lang dito sa'yo, Papa. Napapikit si Leo. Sa isang banda, gusto nga niyang samantalahin ang pagkakataon. Gusto niyang ipaglaban ang anak niya. Gusto niyang bawiin ang tiwala ni Jenna. Ngunit alam niyang hindi ganoon kadali ang lahat. Anak, kahit anong mangyari, mahal ka ng mama mo. Kung mahal niya ako, hindi niya sana ako sinaktan. Mahinang bulong pa nga ni Mary Joy. Nang malaman ni Jenna kung nasaan si Mary Joy, agad siyang pumunta sa bahay ni Leo. Leo, kamusta ang anak natin? Nakatayo sa harapan ng bahay nito, pilit na pinapanatili ang kanyang lakas. Kahit nanginginig na nga ang kanyang mga kamay. Lumabas si Leo ngunit sa halip na sumunod nga sa gusto niya, bumuntong hininga ito at sabay sabing, gusto mo bang ipilit ang sarili mo sa anak mo? Kung hindi ka na kanya gustong makita? Nanlaki mga mata ni Jenna. Parang gumuho ang mundo niya sa sinabi ni Leo. Hindi totoo yan. Ngunit bago pa nga siya makapasok sa bahay, lumitaw si Mary Joy. Sa likod ni Leo ang mga mata nito, puno ng hinanakit. Mama, umalis ka na po. Dito ako sa totoong pamilya ko. Hindi na kinaya ni Jenna ang sakit. Parang may humigpit na tali sa dibdib niya. Pinipigilan niya siyang huminga. Anak, akong nanay mo. Halos pabulong na sabi niya. Umaasang magbabago ang isip nito. Ngunit hindi siya sinagot ni Mary Joy. At sa araw na yun, nagdesisyon si Leo. Maghahain nga siya ng kustodiya kay Mary Joy. Kung hindi mo siya kayang alagaan ng tama, ako ang gagawa nito. Gumuho ang mundo ni Jenna. At halos bumagsak sa harap ng bahay ni Leo. Sa kabila ng lahat, si Marco ang nagalala ng labis kay Jenna. Hindi niya kayang makita itong nahihirapan lalo na't ito ang babaeng gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit alam niyang hindi lang, siya ang parte ng buhay ni Jenna. At sa isang gabing tahimik, habang nakaupo si Jenna sa balkonahe, lumapit si Marco at mahinahong nagsalita. Jenna, handa akong maghintay, pero hindi ko kayang maging dahilan ng pagkawasak ng pamilya mo. Napatigil nga si Jenna. Marco, anong ibig mong sabihin? Pumikit si Marco, pilit na itinatago ang sakit sa kanyang puso. Kung kailangan kong mawala para mabuo kayong muli, handa akong gawin. Napahawak si Jenna sa kanyang dibdib. Marco, wag mong sabihin yan. Ngunit hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Hinalikan nito ng mahigpit, saka bumulong. Mahal kita, pero mas mahalaga na maging buo ka. At sa gabing yun umalis si Marco. Bit-bit ang lahat ng pagmamahal na hindi na nga niya alam kung kailan niya muling may bibigay. Dumaan ang mga araw at sa bawat isa, lalong lumulubog sa guilt si Mary Joy. Doon niya napansin ang kanyang kakambal si Mary Grace na palaging tahimik, tila may gustong sabihin pero hindi niya masabi. Isang gabi nakita niyang nakaupo ito sa kanilang lumang kwarto. May hawak na isang luma at kupas na litrato. Larawan nilang tatlo kasama si Jenna. Mary Grace, hindi siya tinignan ng kakambal. Naalala mo ba dati sabi ni Mama kahit anong mangyari, hindi niya tayo iiwan? Mahina ngunit puno ng lungkot ang boses ni Mary Grace. Tumango naman si Mary Joy. Hindi sigurado kung saan patungo ang usapan. Tumingin sa kanya si Mary Grace.
At sa kauna-unahang pagkakataon nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pero ikaw, iniwan mo siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Mary Joy. Hindi ganoon. Mary Joy, hindi lang ikaw ang nasaktan. Paano naman si Mama? Paano naman si Kuya Marco? Paano ako? At doon siya nagising. Lagi kong iniisip kung ano ang gusto ko pero paano naman si Mama? At sa araw na yun nagmadali siyang umuwi sa bahay nila ni Jenna. Ngunit dinatnan niya ay isang walang laman na tahanan. Wala na si Jenna. Wala na si Marco. Iniwanan siya. At doon lang niya naisip, huli na ba ang lahat? Tahimik ang buong bahay, ang dating masayang tahanan na punong-puno ng tawanan, kwentuhan at yakapan, ngayon ay isang malamig at walang buhay na espasyo. Wala nga si Marco. Sa gitna ng kanilang sala nakatayo si Mary Joy, nanginginig ang katawan habang bumabalot sa kanyang ang bigat ng kanyang sariling mga desisyon. Mama! Mahina niyang bulong. Pero ang tinig niya nawala sa kawalan. Lumakad siya papunta sa kwarto ng kanyang ina, hinawakan ang saradura at dahan-dahan itinulak ang pinto. Ngunit ang bumungad sa kanya ay mas lalo pang bumiyak sa kanyang puso. Isang kwarto na wala ng lahat ng gamit ni Jenna, ang kanilang mga lumang litrato na dati ay nakasabit sa dingding, wala na rin. Parang biglang lumubog ang kanyang mundo. Mama, bumalik ka! Napaluhod siya sa gitna ng kwarto, hinaplos ang sahig na tila ba mahahawakan niyang presensya ng ina. Nagmamadaling lumabas si Mary Jo ng bahay. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makakapayag. Sa labas nakita niya si Mary Grace na nakatayo sa harapan ng kanilang gate, nakayuko at tila pigil ang pag-iyak. Mary Grace, sabihin mo, nasan si Mama? Dahan-dahang tumingin ang kakambal niya sa kanya. Ngunit sa halip na sumagot, lumuhod nga ito sa harapan ng bahay at humikbi. Wala si Mama. Humahagulgol nga, nasabi naman ni Mary Grace. Parang hinatak ang puso ni Mary Joy pababa. Anong ibig mong sabihin? Hindi babalik. Babalik si Mama. Hindi niya tayo iiwan. Ngunit kasabay ng pag-iyak ng kanyang kakambal, doon niya napagtanto ang isang bagay. Siya mismo ang nagtaboy kay Jenna. Ang nanay na nagtiis ng lahat para sa kanila. Ang nanay na kahit anong hirap, ay sinakripisyo nga ang sarili upang palakihin silang maayos. Ang nanay na lumaban nga para hindi na nga sila maliitin ng iba. Nagpakahirap sa trabaho at gumawa ng lahat para lang may makain sila. At anong ginawa nila? Pinagtulakan palayo. Napaiyak na nga lamang sila. Hindi nila napansin na tumutulo na ang kanilang mga luha. Bumagsak sa sahig na tila isang ulan ng pagsisisi. Maya-maya pa ay lumapit nga si Mary Grace sa kanya. Hawak ang isang sobre na may nakasulat na pangalan niya. Iniwan ito ni Mama bago siya umalis. Yun nga ang saad ni Mary Grace. Nanginginig ang mga daliri ni Mary Joy nang kunin ang sobre at binuksan, at sa loob ay isang sulat ang sinulat mismo ng ina. Alam kong galit ka sa akin, at alam kong hindi mo maintindihan sa ngayon, at hindi kita masisisi, pero gusto ko lang sanang malaman mo na kahit anong mangyari, ikaw at si Mary Grace ang pinakamagandang biyaya sa buhay ko. Kung wala kayo, baka matagal na akong sumuko. Mahal na mahal kita, anak. Napaiyak na nga lamang si Mary Joy. Nanginginig ang buong katawan niya. Hindi niya alam kung paano tatanggapin ang sakit. Hindi dapat ganito. Mali ako, Mama! Napasigaw siya ngunit kahit anong sigaw niya, walang sagot. Hindi na nga nagdalawang isip si Mary Joy. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ni Jenna. Isang umaga habang naglalakad-lakad nga si Marco sa isang park, malapit sa tinitirahan niya, nakita niyang tumatawag si Mary Grace. Sinagot niya ito ngunit sa bawat salitang lumabas sa bibig nito, tila binagsakan siya ng langit. Kuya Marco, si Mama na aksidente! Napatigil si Marco, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ano? Saan siya? Anong nangyari?
Bumagsak ang cellphone niya sa lupa kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Pero nang nasa ospital na nga sila, "Mama!" Napatakbo si Mary Joy palapit. Mahina nga ang pagkurap naman ni Jenna. Isang malalim na buntong hininga at unti-unting pagmulat nga ng kanyang mga mata. Sa wakas nagising na nga si Jenna mula sa coma. Napasigaw na nga lamang sina Mary Joy at Mary Grace habang nagmamadaling lumapit sa kanya. Nanlalabo pa nga ang paningin ni Jenna. Pero nang marinig niya ang boses ng kanyang mga anak, isang mahinang ngunit matamis ng ngiti ang lumabas sa kanyang labi. "Mga anak," mahina niyang sabi habang pinipilit igalaw ang kanyang kamay upang hawakan sila. Mama, huwag ka na po munang magsalita, dahan-dahan ka lang. Sabi nga ni Mary Grace, nangingilid ang mga luha. Pero hindi napigilan ni Mary Joy ang sarili. Niyakap niya ang ina. Mahigpit na parang ayaw na nga niya itong pakawalan pa. Mama, patawarin niyo na po ako. Mali po ako, dapat po nakinig ako sa inyo. Napakalaki po ng kasalanan ko, sana po hindi na lang po ako nagmatigas. Hindi po sana nangyari to. Humahagulugol na sabi ng bata. Mahina ngunit puno ng pagmamahal na hinaplos sa ni Jenna. Ang buhok nga ng anak. "Anak, mahal na mahal kita. Kahit kailan hindi ako nagtanim ng galit sa'yo." Sa gilid tahimik na nakatayo si Marco, pinapanood ang muling pagkabuo ng mag-ina. Hindi nga niya mapigilan ng sariling mapaluha, pero hindi siya lumapit. Nais niyang hayaan muna silang magpuno ng mga puwang na matagal ngang nabuo. Ngunit ang tuluyang gumalaw si Jenna, siya mismong naghanap kay Marco. "Marco." Mahina nga ang kanyang tinig pero sapat na yun para mapalingon ng lalaki. Lumapit si Marco sa kanya, hawak ang kamay niya. "Gising ka na, salamat sa Diyos." Bulong niya. Tinitigan nga siya ni Jenna sa mahina ngunit sigurado nga niyang sinabi. Hindi na napigilan pa ni Marco. "Salamat dahil hindi mo ako iniwan." Hinalikan niya ang kamay ni Jenna at niyakap ito ng dahan-dahan, puno ng pag-aalala at pagmamahal. Lumipas ang ilang linggo, tuluyan na ngang nakalabas sa wakas si Jenna dahil nakarecover na nga siya. Sa ospital palang damang-dama na nga niya ang pagbabagong naganap kay Mary Joy, mas naging malambing, mas maalalahanin. At higit sa lahat, unti-unti na nga nitong natanggap si Marco. Pero kahit na nga ganun, may isang bagay pa nga na hindi niya nagagawa. Isang gabi habang nasa pagkainan silang pamilya, napansin ni Mary Grace ang kakambal niya, tila hindi mapakali. "Mary Joy, may gusto ka bang sabihin?" Tanong ni Mary Grace. Napatingin si Mary Joy kay Marco, ito naman ay tahimik lamang, tinitignan siya pero hindi pinipilit. Napabuntong hininga bago tumayo at lumapit kay Marco. Alam ko pong matagal na akong nagmatigas at kahit anong gawin ko, hindi ko po matanggap kayo. Pero naisip ko, simulat sa pool, ikaw naman po talaga ang laging nandito para kay Mami. Para sa amin ni Mary Grace, ikaw ang hindi sumuko. Saglit siyang natigilan pero sa huli, lumuhod siya sa harapan ni Marco at hinawakan ang kamay nito. Sorry po, Marco. Kung tatanggapin mo, pwede ba kitang tawagin, Papa? Nanlaki naman ang mga mata ni Marco. Hindi siya makapaniwala. Mary Joy. Walang ibang lumabas sa bibig niya. Sa halip mabilis nga niyang niyakap ang babae. Napaluha sa sobrang tuwa. "Salamat anak." Bulong niya habang niyayakap nga si Mary Joy. Napangiti si Jenna habang si Mary Grace hindi pa rin napigilan ang sariling umiyak sa tuwa. Sa wakas buo na nga sila. Sa mga sumunod na buwan, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay nila. Hindi na sila hinamak ng kanilang mga kamag-anak dahil alam nilang wala na nga silang magagawa sa tagumpay ni Jenna. Sa kabila ng lahat ng pagsubok ng pinagdaanan niya, napatunayan niyang kaya niyang bumangon ng hindi nangangailangan ng ibang tao upang diktahan ang kanyang halaga. At ngayon, hindi nga siya nag-iisa. Sa isang masayang hapon sa ilalim ng liwanag ng araw, masayang pinagmamasdan ni Marco si Jenna habang tinutulungan itong magtanim
ng mga bulaklak sa kanilang bagong bahay. Magiging maganda to, mahal, sabi ni Marco habang tinutulungan siyang hawakan nga ang isang paso. Oo naman, sagot ni Jenna at ngumingiti. Biglang tumakbo papunta sa kanila sina Mary Joy at Mary Grace. Dala ang bagong biniling halaman. Mama, Papa, kami na ang bahala sa mga to! Sigaw nga ni Mary Joy habang natatawa si Mary Grace. Sa unang pagkakataon, narinig ni Marco ang salitang Papa mula kay Mary Joy nang walang pag-aalinlangan at doon nalaman niyang walang saysay ang lahat ng pagsubok kung wala ang pamilya niya. Buong puso siyang napangiti habang mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jenna. Mahal kita, bulong niya. Mahal din kita, saad naman ni Jenna. At sa ilalim ng araw na palubog sa isang masayang pamilya na minsang pinaghati nga ng sakit at pagsubok, natagpuan nila ang kanilang bagong simula. Isang tahanan na puno ng pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa paglipas ng buwan, lalong tumibay ang samahan ng kanilang pamilya, samantalang si Leo naman nakahanap na rin ng magmamahal sa kanya na bago. Hindi man madali ang naging daan tungo sa bagong simula, pinatunayan nilang ang pagmamahal, kayang pagtagpuin muli ang mga pusong minsang nagkawatak-watak. Isang hapon nagtipon ang buong pamilya sa kanilang maliit ngunit payapang tahanan. Ang kambal na sina Mary Joy at Mary Grace ay magkasamang nagluluto sa kusina, nagtatawanan habang nagtutulungan sa paggawa ng paboritong ulam ni Marco, ang adobo. Si Marco naman ay nasa hardin inaayos ang duyan na matagal na nga niyang hindi nagamit. Lumapit si Jenna, may bitbit ng 2 tasa ng kape at umupo sa tabi niya. Tahimik nilang pinanood ang paglubog ng araw. Ang langit ay may halong kahel at rosas, tila isang pagpapaalala na pagkatapos ng madilim na yugto, laging may darating na bagong umaga. Hindi ko akalaing darating ang araw na ganito tayo. Pulong nga ni Jenna, nakasandal sa balikat ni Marco. Mas maganda pa nga ito sa lahat ng inaasahan ko. Sagot naman ni Marco sabay pisil sa kamay niya. Dahil kasama kita, kasama natin ang mga anak natin. Sa sandaling yun lumabas ang kambal, may dalang cake na may nakasulat na Welcome Home, Papa Marco. Napahinto si Marco. Hindi niya napigilan ang pagluha. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na ituluhan ng sakit o pagsisisi. Luha ito ng kaligayahan. Nagyakapan silang lahat at sa loob ng tahanang yun, sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, pinatunayan nila na ang isang pamilya hindi kailangan perpekto. Ang mahalaga ay ang pananatili sa isa't isa, ano man ang dumating. At doon sa gitna ng tawanan at yakap ng kanyang pamilya, natagpuan ni Jenna ang tunay na kaligayahan, ang pag-ibig na hindi kailanman ang iwan, at isang tahanang panghabang buhay. At dito na nga pa nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Marco at Jenna, kasama ang kanilang kambal na anak. Maraming salamat po sa lahat nang mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Elizabeth Confessor, Ana Flor Saico, Arce Baltazar Maria, Vedan, Lorna Mariano, Harem Ruhi, Maria Luy, Teresita Schmid, Raquel Magno, Liliano Bebe, Helen Morillo, Rebecca Tezuka, Wilma, Marilo Abad, Christian Fidelino, Josefa, Mary Tauring, Annie Hoson, Maria Fe Maguliado, Alma Parcon, Lucia Baldo, Epifania de Ocares, Aljun Fajardo, Annalisa Soriano, Lilin, Virginia Acerna, Senen Orzame, Raquel Magno, Merlilin, Kuya Atok, Flor Cabrera, Carmencita Falcon, Flordet, Nori, Kidim Tez, Torres Brigida, Imelda Forteza, Rhea Dorado, Honey Austria Geraldine de Jesus,
Elvi Candontol, Tess, Elsa Opiane, Marilu Gulmatico, Zenaida Porter, Rhea Dorado, Carmelita Mendoza, Pasita, Jesusa Prescavilla Havana, Imelda Forteza, Raylan Podadera, Batang Ibunan, Evangeline Zamora, Ana Victoria, at shoutout na rin po sa lahat na walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Muli ito ang Cat Amazing Stories PH.